pag mga baguhan tao, hindi niya masyadong kilala, nahihiya pa siya. Para nahihiya pa siya ipakita yung tunay na kulit niya. Pero may tampuhan na ba ang Rajel o wala pa naman? So siguro dati meron naman. Hindi naman siguro, hindi naman nawawala yung galing po tayong mission at si Coach Rob ang ating i-interviewin today. Grabe, isang privilege may interview ng isang Kalingap Han. Oy, baliktad. Yun. So, eto Coach Rob, may mga lang tayo dito, questions. So, kamusta naman po si Coach ngayon? Ngayon po, okay lang naman po. So, medyo lang ngayon. Nangangapa pa sa schedule kasi talagang pinagsasabay ko na yung vlogging sa pagtuturo. Kaya medyo pagtuturo na? Sa gym. Instructor bilang gym instructor. Kaya ngayon medyo kinakapa ko pa. Hindi ko pa nakuha yung tamang schedule. Kaya medyo hectic pa. Pero tuwing kailan kay Kalingap Rob? Yun. Talaga si Kuya Rob, ang schedule niya, walang specific. Kasi may time na si Kuya Rob, late na natapos ang mission, hindi na nakakapag-gym. So lang ako, on call. Okay. So, kamusta naman syempre ang Rajel? Ayun. Yun nga, daming naghahantay, nakaabang. Pasensya na po, medyo late po ngayon upload kasi I mean yung vlog kasi si Kuya may iba pong vlog ngayon na parang naka-schedule. Baka sabi daw po next week. Kaya din po kami, may tawag na sa amin I love next week. Wow. Kasi puro next week. Kung may I love Monday and I love Tuesday, meron na I love next week. Yun. Pero ilang months na ang Rajel? Siguro kasi yung kay Kuya Tata nauna, nakapag kami doon 3 months. Then dito kay Kuya Rob mga 4. Hindi. Mga 5 months na. Bali halos almost 8. Paano na rin pa isang taon na rin, malapit na. 8 or 9 yata. Malapit na mag 1 year ang Rajel. So, kamusta naman Coach ang nakukuha mong suporta sa mga supporters syempre ng Rajel? Ayun, talagang pa rin, sobrang solid ng mga supporters ng Rajel. Mula noon hanggang ngayon, andyan pa rin yung mga solid supporters. And syempre, meron din dyan mga supporters ng supporter na yung Chris na supporters din ng Rajel kasi sila talagang galing din sila sa channel ni Kuya Tata. Sinusuportahan nila yung mga ni Kuya Tata, mga beneficiary kasi si Krista and si Angelica, mga beneficiary ni Kuya Tata dati na nalapit kay Kuya Rob. Sobrang supportive ng Chris, no? Ayo, Chris and Rajel sobrang nagsusuportahan sila. So Coach, anong nilulook forward mo lagi kapag Rajel ang shoot? Sa totoo lang, talaga, pag nag-shoot kami, kung ano lang yung maging sitwasyon. Kasi talagang, kung sinasabi ng iba may script, yun talaga, may flow lang kami, tas kami nang bahala, pati imprunto talaga yan. Kaya talagang, biglaan, kung anong ma-feel namin, kung anong gusto namin sabihin, yun na, diretso na yun. So, sa lahat ng episode ng Rajel, anong pinaka-favorite mo at bakit? Siguro yung pinaka-favorite ko yung part 5 siguro yun. Yung nag-walkout ako. Ay, kasi grabe. Yun, sobrang from happy kasi yun parang siya yung monthsary vlog namin. Biglang nauwi sa lungkot. Then may may gulat na nangyari. Kaya parang sa akin, yun yung isa sa mga memorable kasi bigla nag-shift yung story. So, anong katangian naman ni Angelica ang di nakikita ng iba off-cam? Siguro, sa on-cam, makulit siya. Sa off-cam, mahihain talaga siya. Ay, baliktad. Pero yung hiya niya, nakatago lang. I mean, pag sa ibang tao, mahihain siya. Pero sa mga close niya, mga comfortable siya, ganun siya, kung anong pinakita niya sa vlog, ganun na ganun siya. Pag may mga tao lang na, pag mga baguhan tao, hindi niya masyadong kilala, nahihiya pa siya. Para nahiya pa siya ipakita yung tunay na kulit niya. Pero may tampuhan na ba ang Rajel o wala pa naman so far? Siguro dati meron naman. Hindi naman siguro hindi naman nawawala yung tampuhan sa isang Actually mas healthy nga yun pagka ganun kasi mas nalalaman yung ugali ng isa't isa. Ayaw sa bagay. Kasi speaking from you, 'di ba? At may ka na sa relationship. Yes. Tama din naman. Pero namin ko naman may mga tampuhan din may times na ganun. Pero at the end of the day naman nagiging okay naman din.
sobrang genuine ni Angelica nung nakita ko. May isa kayong event na inatin na, birthday niya. Umattend kami noon. Sobrang genuine ng si Angelica, ang napansin ko sa kanya, sobrang appreciative niya. Grabe, talagang kahit anong ibigay sa kanya, halos maiyak siya. Sobrang na-appreciate niya lahat. Pero syempre, bukod doon for sure, ano pa yung maipagmamalaki mo about sa ugali ni Angelica? Siguro sa pagiging positive kahit negative na yung energy. Then siya, isa din sa di ba masyado siyang nag-appreciate sa mga bagay. Kahit sa tao, siya, magaling makisama kahit medyo nahihiya lang sa simula talaga. Pero yun lang nagiging niya downside, medyo nahihiya siya sa simula. Pero hindi siya mahirap lapitan. Hindi. Tsaka talaga siya, talagang kahit stress, nilalabanan niya. Talagang parang may time na yung may time na umalis yung tatay niya kasi iniwan sila. Kahit medyo negative yung energy, talagang pinipilit niya pa rin maging masaya and positive. Napakagaling ni Angelica. So ikaw, coach, paano ka nag-start as Kalingap o napunta sa Kalingap? Yun, so ito talaga yung pinakasimula. Noong una talaga sila Kuya Rab, dun sa kabilang gym pa lang, talaga nakikita ko lang sila. Kahit kilala ko sila, nahiya ako mag-approach. Kasi siyempre, sabihin, FC. Kasi ako din, mahihain din ako talaga. Hindi ako masyadong mahilig. Hindi ako sanay mag-approach. Ikaw yung unang approach. Oo, ako din. Kaya hinihintay ko muna sila muna parang ganun mag-approach. And si Kuya Tata talagang unang nag-approach sa akin sa gym. Nagtanong lang about sa competition, and then para maiksing story, lumipat sila sa gym. Ako din naman, sakto, dun yung gym ng kaibigan ko. Then, mga around last year, September, nagtanong si Kuya kung paano yung coaching ko kasi sakto that time si Ma'am Jack nag-gym. And si Kuya Rab kasi nagtuturo. Medyo hindi nakaka-focus si Kuya Rab kasi syempre mahirap yung nagtuturo habang nag-gym. Kaya ang ginawa ni Kuya Rab, nag-inquire sa akin, tinanong. Then doon nagsimula, after a week, si Kuya Rab naman na sa akin, so nagpa-coach. si Ate Jackie, sa'yo din? Simula, si Ma'am Jack hanggang nung bago po siya mabuntis. Siya, ako yung coach. Then si Kuya Rab, simula noon hanggang ngayon, ako pa rin coach. Wow. Then, syempre na-encourage siya din yung mga kasama sa Kalingap. Na para maging healthy, nag-gym din sila and kinuha din nila akong coach. Grabe si Coach Ralph, ikaw pala ang coach ng Kalingap talaga. Balak din po namin ni Kalingap Dan. Yun, Coach Ralph. Si Kalingap Dan po, hindi ko lang po bumalik kasi alam niyo naman po na may nangyari kay Kalingap Dan. Pero talagang alam ko po, grabe, sobrang dedicated yan ni Boss Dan. Kahit solo lang yan, nag-gym yan. Kahit sa amin before, kahit call center yan, walang tulog. Minsan, walang palya. Ganyan si Boss D. Napatunayan ko na halos taon ko na nakakasama sa gym. So, meron ba, Coach Ralph, na negative comment na tumatak sa'yo or nakakuha ng attention mo? Negative comment. Siguro, yung hindi sa love team namin, siguro yung sa Kalingap. Yung sinasabi nila na, parang ang mga charity vlogger daw, ginagatasan. Yun ang pinaka hindi nila naiintindihan. Kasi, bilang na-experience na nalaman ko na yung field nito, halos ang mga nambabash lang dyan yung mga wala ding alam. Yung halos, ang lakas nila magsalita, pero hindi sila tumutulong, ganyan-ganyan. Bakit daw tumutulong? Kailangan pang kamerahan. Ang main goal talaga po dun is, yung tao na kailangan tulungan, para mapakita lang, ma-inspire din. And syempre, yung video, syempre, makikita. And yung mga charity vlogger, masasabi din nila na pwede sila makatulong pa sa ibang tao dahil dun sa nagiging inspiration sila and role model. Tsaka di ba, may mga iba kasing tao na kagaya ng mga OFW, yung nasa ibang bansa na gustong tumulong and Kalingap yung nila. Parang din nila, naging Kalingap yung nagiging way. Parang lang, yung mga charity vlogger lang talaga yung nagiging ehemplo. Para parang yung mabago yung buhay. Kasi lalo dito sa Kalingap, kung mapapansin nyo po sa ibang charity vlogger, ang Kalingap, ang goal, mabago ang buhay. Hindi yung matulungan lang basta. Hindi yung isahan tulong, dalawang tulong. Ang goal talaga, mabago ang buhay. Kaya yun ang kinatutuwa ko din sa Kalingap. Wow. So eto, Coach Ralph, ilang taon ka na? Ako, I'm 20.
4 years ago. 24 pa lang po ako. Mas matanda pa pala ako sa'yo, Yes. coach. Ate Hana po yan. Taga saan ka, coach? Originally Bicol talaga? Yeah, dito po talaga sa Daet talaga. Born and raised Daet. Wow. And anong course ang natapos mo? Ako po ay nagtapos sa Camarines Norte State College ng Bachelor of Science in Biology. Ay, wow. Hindi ko lang tinuloy sa med. Wow. Pero bakit ang kinuha mo ay sa gym? Oo. Kasi third year pa lang ako, nag-aaral na ako, nagko-compete na ako sa bodybuilding. So medyo namulat na yung experience and knowledge sa gym. Then hanggang naging working student ako third year hanggang fourth year. Nag-sideline ako. Pag after ng pasok ko 8 to 5, 6 to 8 to 9, nagko-coaching ako noon. Ganun ako, working student ako. Tapos na parang naano ka na lalo. Oo, parang naano din na tawag dito. Na rin yung nahubog na rin yung experience and sarili. At alam ko na yung mga program, halos natutunan ko rin gawa ng experience. Yun din. Ito, coach, kung meron kang wish for Angelica, ano yun? Siguro ko ang wishes ko sa kanya is medyo kailangan niya dapat panindigan yung medyo maging mas wais sa pag-decision. Kasi nitong lately medyo nag-doubt siya kung anong kunin niyang course. Medyo mahirap din kasi yun. Kasi kung hari sa simula, ngayon, first year, ganun din kunin yung course. Mahirap pa kapag kasusunod, magpalit siya. Sayang naman yung taon. Yung Kaya aral. siguro ang pinaka ko lang sa kanya na medyo mas maging wise pa sa pag-decision. Naman talaga siya, man siya, ng madiskarte, masipag, maalaga, lalo sa pamilya niya. Talagang, di siya nahihiya kahit titinda sa gilid lang ng talagang kahit na-late siya sa pag-aaral kasi nagtigil siya halos 2 years. Okay. Kaya sana mas maano pa yung pag-decision niya and sana matured na siya, sana mas mag-matured pa para sa din naman niya yun sarili and sa future niya. Parang yun lang din may sa kanya. And last but not the least, coach, message mo syempre sa mga supporters ng Rachel. Yun. And supporters mo din. Yun. Syempre unang-una po, thank you po sa lahat ng supporters po ng Rachel. Simula pa po nung nakila Kuya Tata na binablog pa po ni Kuya Tata hanggang sa maalipat na po kami sa main channel kay Kuya Rab. Thank you so much po sa walang sawang pagsuporta, pag-intindi, paghintay at syempre po sa pag-uunawa kasi minsan talaga natatagalan yung vlog namin. Kaya okay lang. Sana lang po, tiyaga lang po, patience lang po kasi darating din po tayo dyan. And thank you so much po sa pagsusuporta sa amin, sa katandem ko po na si Angelica. Kasi talagang ginagawa po namin itong vlog, yung Pag-Love Team para makatulong po sa kanya. Kasi para makapagtapos sa pag-aaral, magkaroon ng sariling bahay and lupa. And syempre makatulong din po sa akin kasi din po tayo, breadwinner din tayo sa pamilya. Kaya halos nagiging sulit naman po yung pagtulong niyo sa amin. Pupunta naman po sa tama yung mga tinutulong nyo and syempre sa mga din po ibang mga love team supporters din po na sumusuporta sa Rachel. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana po wag po kayo magsawa magsuporta sa akin, sa love team ko po, sa love team ng buong Kalingap at syempre sa buong team Kalingap po. Grabe ang message ni Coach Rob. And Coach, ano ang iyong YouTube channel? Yun, sa mga di pa po yun nakakapag-subscribe, ang aking YouTube channel po ay Coach Ralphit po. Yan, nalagyan na lang kayo ni Hana. Thank you so much, Coach. Thank you, Hana. Grabe. Sarap interview ni Coach. Ang dami mo sinasabi. Ay, grabe. Saka sobrang may sense yung mga sinasagot ni Coach. Thank you so much, Coach. Thank you din po kay Hana na sinama ako sa vlog. Thank you.